Malamang mag-underground na rin po. Pati si Pacquiao. Bakit anya Mr. Maravillas? Kasi po, nagpalabas na ng ultimatum yung Kongreso kay Pastor Gibbs, spiritual advisor ng dating Pangulong Digong. Kasi ayaw mag-attend sa investigasyon ng Kongreso. Pati po, mga kababayan sa Senado. Yung sa Senado, ibang kaso yon. Yung malaswa yon. Na kinasangkutan ni Gibbs. Dito naman, mga kababayan sa Congress, yung investigasyon po sa SMNI. O yan po, sabi rito sa report. House panel gives ultimatum to Kibuloy as SMNI franchise undergoes review. Puro anya kasi, puros anya pagpasaway kasi Mr. Maravillas yung ginagawa. Pati ng mga barkada ni Digong. Yun nga po. Lahat mga kababayan, trouble ang kinasadlakan. Paano anya Mr. Maravillas hindi masadlak sa mga problema na puro anya Mr. Maravillas pasaway at mga matatapang magsalita. Sa salita ba matatapang? Oh, ito pa yung isang balita, mga kababayan. Sabi dito ni Surigao lawmaker Johnny Pimentel, i-revoke na niya yan na franchise ng SMNI. Tapos niya Mr. Maravillas, yan kasi walang kadala-dala. Sige pa po ang bira. Sa social media, kung ano-anong balubagi po. Ano niya Mr. Maravillas balubagi? Kung ano-anong taing kwento. Kwentong paninira po sa ating administrasyon. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo, yung detalye na mga balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po na ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit saang bangko po, bangko, sa bansa, mali-mali na tayo. Kahit sa bansa po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo na pa-online booking dito sa amin. Pati sa mga hotels pa, may bayad center po kami, may Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova namin. Lagi na pong matao. Na-set up na rin yung mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito yung bagong product namin galing sa Korea. Paninda siya ng aking anak na architect. Tingnan ninyo. Anti-aging siya. Whitening. 3 times more effective than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Message na lang po sa aking anak sa FB niya, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax, from Malaysia naman po ito. Mainam po sa pananakit ng mga pulses, pananakit ng mga katawan at mga kaso-kasuan po. Pinapahid sa mga pulses in affected area. Ito naman po, Automax, sa mukha yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ninja Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos? Ayos na ayos niya Mr. Maravillas. So may ultimatum na pala niya.
Mr. Marabilia, si Pacquiao. Ayaw mag-attend po sa hearing ng Kongreso. Yung pinapadala niya, yung mga abogado lang niya, mga executive niya, kasama si Bagoong Jason siya. Makita niya, Mr. Maravillas, tinawag mong Bagoong. Tinawag po niyang Bagoong Pilipinas yung Bagong Pilipinas. Iniinsulto po yung Bagong Pilipinas natin. Palibasaan niya, Mr. Maravillas, utak Bagoong. Nangangamoy 1 million talent fee kasi. Galing sa SMNI kay Pastor Kibbs. Ewan ko, ngayon pong stop. Suspended. Yung operations nila, ewan ko kung tumatanggap pa siya ng 1 million consultancy fee. Kaya sige propaganda po laban sa ating Pangulong Bongbong. Ginawang Bagoong Pilipinas yung Bagong Pilipinas. Ito yung mga developments ng balita. Binigyan ng ultimatum si Kibbs. Sinight siya mga kababayan in contempt. O hindi pa pala. Isa-cite siya in contempt. Pag hindi pa siya nag-attend sa hearing, sa next hearing po, sabi ng House panel, sabi po ni Committee Chairman Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel, what happens next, anya, will be unsavory for him. Pimentel passed on the warning to SMNI's legal counsel, Mark Tolentino. I'd like anya to remind Attorney Tolentino to please advise your principal, si Pastor Kibuloy, to attend the next hearing. Because this committee has already previously issued a subpoena, the Mindanao congressman said at the tail end of the panel hearing noong Tuesday. Failure on his part to attend during the next hearing, this committee will be constrained to issue a contempt order to him. So paki-advise niya lang para hindi na tayo dumating doon. Yan ang warning mga kababayan ng House panel. So sabi rito, should Kibuloy continue to ignore the Solon summons despite the contempt order, then will be constrained to request for a warrant of arrest for him to appear here. Pariyuan niya, Mr. Maravillas, yung sasapitin ni Kibbs sa kanyang kaibigan na si Digong. Si Digong po ang kinatatakutan ngayon ng kanyang mga kasama. Pati siguro si Digong, kaya po nagbanta, hindi daw siya magpapahuli ng buhay. Ay yung warrant of arrest na sabi, in-issue na ng ICC. Ito ngayon, pag na-cite in contempt si Kibbs, mag-i-issue din ng warrant of arrest yung Kongreso. Dawlawan niya yung magiging wanted. Yan kasi po, mga ma-issue pero ayaw nilang harapin, mga kababayan, yung mga accusation sa kanila. Ang daming mga palusot. So the subpoena for Kibuloy was sought earlier in the hearing by Pimentel after Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas questioned SMNI founders' continued absence in the ongoing investigation. I think it's about time that we call for Pastor Kibuloy na pumunta rito to answer our questions, our specific questions, sabi ni Brosas, member ng Makabayan Black. SMNI representatives have been trying to play down Kibuloy's influence on the network during the course of the panel probe. The network's operations had earlier been suspended indefinitely by the National Telecommunications Commission. Kaya bumabanat po yung SMNI ngayon, hindi sa sa free TV, sa channel nila. Suspended yung istasyon nila Sa social media sila, mga kababayan, bumabanat. Sa Facebook tapos sa YouTube. Ngayon, baka yung SMNI po, madiritsohan na ma-revoke yung franchise. Ito po yung pinupost ngayon ni Congressman Johnny Pimentel ng 2nd District of Surigao del Sur, isang Mindanaoan tulad ni Diggs at Kibbs.
Pimentel made the suggestion at the hearing of the House Committee on Legislative Franchise on Wednesday after panel chairperson and Parañaque 2nd District Representative Gus Tambonting confirmed with the NTC that an SMNI station in Region 6 aired despite the suspension order. Talaga lang po matitigas yung ulo po. Ayaw sumunod sa order ng NTC. Nag-i-air pa din daw po, mga kababayan. Sabi po ni Tambonting, it seems na itong 30-day suspension order dated December 19, 2023 was delivered to SMNI by December 21. But the Region 6 station in question was reported to be still operating last December 27. Based on submission by our regional offices, our regional office in Region 6 indicated in the report that there was one station in Rojas City. We'll have to check in Region 6, and it was reported that there were indications that the station of SMNI in the area is still on air. Sabi po ni NTC Deputy Commissioner Alvin Blanco. So, what do you plan to do? Are there any sanctions for the defiance of the suspension? Because clearly, SMNI thinks they are above the law. Kasi nga po, may-ari ng universe. Talagaan niya, saan tambak na may mga tama, Mr. Maravillas? May-ari daw ng universe? Paano mo yun mas papasunod sa batas ng Pilipinas? Pag-aari niya tayong lahat, universe na. So yun po mga kababayan ang dahilan kung bakit malamang sa malamang bawiin na yung franchise ng Kongreso sa SMNI. Lambak po yung violations na pakinggan ko personal, yung mga hearings po, yung previous hearings last, noong December po, kasi na-invite tayo doon sa Kongreso. Kasama ko si Mrs. I-invite po yung mga insamada. Yung binagsaganan na Mr. Maravillas na Insaymada Vloggers. Opo. Na-invite kami doon sa Congress. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.